Princess Castro, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, mga nasawi sa kasagsagan ng bagyo umabot sa 5. Kawalan ng kuryente, patuloy na mararanasan matapos ang bagyong Aghon. PBBM nilagdaan ng Eddie Garcia Law na magiging proteksyon ng mga manggagawa sa industriya ng pelikula. DFA naghain ng diplomatikong protesta laban sa China dahil sa fishing ban sa West Philippine Sea. Kalingang Bumbero Hotline inilunsad para maibsan ang tumataas na kaso ng mga suicide. Veteranong direktor na si Carlo Caparas pumanaw na. Patas at pantay na balita. Komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Isang malungkot na balita, nasa 5 katao na ang naitalang nasawi matapos ang pananalasa ng bagyong Aghon sa bansa. Kinukumpirma pa ng National Disaster Risk Reduction and Management Council at Office of Civil Defense ang naitalang ito na mula sa rehiyon ng Calabarzon at Northern Mindanao. Sa ulat, nasawi ang mga biktima dahil sa pagkalunod o mga pinsalang natamo mula sa mga natumbang puno. Kaugnay pang balita, dahil sa banta na dala ng Tropical Cyclone Aghon, nagdulot ito ng pagbaha sa mga kalsada ng Laguna. Dahil dito, agara naman umaksyon ng Bureau of Fire Protection upang saklolohan ang mga lugar na apektado. Para sa higit pang detalye, alamin ang balitang dala ni Jade Buhoy. Matapos magdulot ng malawakang pagbaha ang bagyong Aghon sa bayan ng Laguna, sumaklolo ang Bureau of Fire Protection o BFP sa ilang kalsada upang matulungan ang mga residenteng mapanatili ang pagdaan rito. Ayon sa ulat ng Pag-asa, naghudyat na sa Signal Number 1 ang Aghon. Matapos itong iulat bilang tropical cyclone, 2 araw na ang nakalipas. Bagamat inaasahang makalabas ng bansa sa Miyerkules ang bagyo, nagdulot ito ng pagtaas sa antas ng tubig na siyang nakaapekto sa daanan. Base naman sa ulat ng Calabarzon Regional Disaster Risk Reduction Management Office, mayroon ng higit sa 1,800 na evacuation center ang hinanda upang matulungan ang mga maaaring maapektuhan ng bagyo. Samantala, nagresponde naman ang mga tauhan ng BFP na magbigay ng tulong at aksyon sa mga taong apektado nito. Nariyan ang kanilang isinagawang paglilinis ng mga kalsada at pagtatanggal ng mga bumagsak na puno upang masigurado ang kaligtasan ng publiko at motoristang gagamit nito. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Samantala, balik operasyon na ang mga biyaheng bus sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PTEX matapos makansela ang ilan sa mga ito dahil sa bagyong Aghon. Kabilang sa mga bus na naantala ang ilan sa mga ruta ay ang Ceres Bus Company, OM Transport at Roro Bus na siyang balik normal na simula kahapon, ika-27 ng Mayo. Ang hagupit ng Aghon ay nagresulta sa hindi madaan ang mga lugar ng mga pampasaherong bus kung kaya't sinuspindi muna ito pansamantala noong nakaraang araw para na rin sa seguridad ng mga pasahero. Nag-abiso naman ang Department of Energy sa publiko na patuloy pa ring makararanas ng kawalan ng kuryente matapos ang hagupit ni bagyong Aghon. Ayon kay DOE Undersecretary Rowena Guevara, kung hindi pa bumuti ang sitwasyon, magkakaroon ng red alerts sa susunod na linggo sa mga lugar na lubhang naapektuhan ng masungit na panahon. Anila, nasa 9 na power plant sa Luzon Grid ang naapektuhan ni Aghon na nagresulta sa kawalan ng kuryente sa kapuluan.
Sa ating ulat panahon, inalis na ng Pag-asa ang mga tropical cyclone wind signal sa bahagyang paghina ng Bagyong Aghon. Sa kasalukuyan, nasa silangang bahagi na ng Tuguegarao City, Cagayan, si Aghon at kumikilos pahilagang silangan sa bilis na 10 kilometro kada oras. Asahan pa rin ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan sa Western Visayas, Palawan, Occidental Mindoro, Bataan at Zambales. Habang posibleng flash floods naman sa Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa. Susunod sa News Force. Senado magsasagawa ng executive session para sa patuloy na investigasyon kay Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. DOJ planong sugpuin ang online black market sa mga sanggol. PBBM, nilagdaan na ang Eddie Garcia Law na magiging proteksyon ng mga manggagawa sa industriya ng pelikula. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Upang maproteksyonan ang kapakanan ng mga manggagawa sa larangan ng telebisyon at industriya ng pelikula, nilagdaan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Eddie Garcia Law. Para sa detalye, narito si Francis Riudique. Nilagdaan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Eddie Garcia Law. Layo ng Republic Act 11996 na ito na siguraduhin ang proteksyon ng mga manggagawa sa industriya ng telebisyon at pelikula. Ayon sa Presidential Communications Office o PCO, nag-ugat ang pangalan ng batas na ito sa pagkamatay ni Filipino movie icon Eddie Garcia. Umusbong ang batas na ito dahil sa aksidenteng nangyari sa aktor habang nagte-taping ng isang palabas para sa telebisyon. Magiging basihan ang batas na ito para sa implementasyon ng mga regulasyon sa oras ng trabaho, sahod, mga benepisyo, kalusugan at kaligtasan, pati na rin ang working conditions at insurance. Mandato ng batas na ito na ang manggagawa at employer ay dapat magkaroon ng kontrata o kasunduan sa dialektong maintindihan ng dalawang panig bago ang simula ng mismong trabaho. Nararapat ding sumunod sa Labor Code of the Philippines at Republic Act No. 11058. Sa ilalim din ito ay pinagbabawal ang anumang uri at anyo ng diskriminasyon na siyang tatapak sa karapatan ng bawat individual. Lahat ng manggagawa ay dapat mayroong ding benepisyo mula sa Pag-ibig, PhilHealth at SSS. Ipinag-uutos din ito ang patuloy na paghahasa ng kakayahan ng mga manggagawa sa nasabing industriya sa pamamagitan ng mga training na pangungunahan ng TESDA. Sino mang lumabag sa anumang seksyon ng batas na ito ay magmumulta ng 100,000 piso sa unang paglabag, 200,000 piso naman sa pangalawang paglabag at hanggang kalahating milyong piso naman sa pangatlo at succeeding offenses. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Sa ibang aspeto, inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasama ang Department of Health o DOH na kinatawa ng UHC Health Services Cluster Lead Undersecretary Abdullah Dumama Jr. ang kauna-unahang bagong Pilipinas Servicio Fair sa Bongao, Tawi-Tawi. Kasunod ng pagbubukas ng seremonya ay isang groundbreaking event ang isinagawa para sa pagtatayo ng 2 palapag na pangunahing gusali para sa Datu Halun Sakilan Memorial Hospital na pinondohan sa ilalim ng DOH Health Facilities Enhancement Program. Sa nasabing kaganapan ay kabilang sa mga serbisyong ipinamahagi ang 50 wheelchairs, medical consultations, basic laboratory test, blood typing, diagnostic test, minor surgeries, eye screenings, cervical cancer screening, family planning services at marami pang iba.
Samantala, magsasagawa ng executive session ng Senado upang mas malalim umanong maimbestigahan ang pagdinig kay Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Kasama umano sa pribadong pagdinig na ito ang mga intelligence official ng pamahalaan. Kumpiyansa si Senator Risa Hontiveros na marami umanong may sisiwalat na koneksyon ni Guo sa Pogo, mga kriminal at gayon din sa mga hindi may paliwanag na kayamanan. Paglilinaw pa ni Hontiveros, ang pagdinig kay Guo ay hindi pa nga atake sa Filipino-Chinese community kung hindi naaayon sa mga lumabas na ebidensya laban kay Guo. Alinsunod sa paglaganap ng mga bentahan ng sanggol online, tiniyak ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na mananagot sa batas sa mga taong sangkot sa pagbebenta nito. Narito ang detalye. Bunsod ng mga report hinggil sa mga nagbebenta ng bagong silang na sanggol online, mas paiigtingin ng Department of Justice o DOJ ang kampanya nito na sugpuin ang online black market dito. Sa pangunguna ni Justice Secretary Jesus Crispin Boying Remulla, tiniyak nito na ang mga sangkot sa ganitong bentahan, partikular na ang dalawang individual na kinasuhan sa Manila Regional Trial Court dahil sa naturang aksyon ay maparurusahan ng batas. Nagugat ang kaso sa reklamong inihain ng Philippine National Police Women and Children Protection Center o PNP-WCPC sa DOJ hinggil sa qualified trafficking at child exploitation na kaso ng dalawang suspect. Kinilala ang dalawang ito na sina RJ Escalona Malabanan at Maria Charissa Rivera Dizon. Sa operasyon ng PNP-WCPC noong 12 ng Pebrero taong kasalukuyan, naobserbahan ang paglaganap ng isang black market sa ilang social media group at community kung saan maraming mga naghahangad na maging magulang ang tumatangkilik sa iligal na pag-ampon ng mga bata. Upang lubos na maimbestigahan ang bentahang ito, isa sa mga policewoman ng ahensya ang nagpanggap na bumili ng isang sanggol. Ang pulis ay sumailalim sa isang transaksyon sa isang account na nagngangalang Quiz J na nag-alok na ibenta sa kanila ang isang bagong silang na sanggol sa halagang 70,000 piso. Matapos ang talakayan ay napagkasunduan ng dalawang panig na magkita sa simbahan ng Concepcion sa Dasmariñas City, Cavite upang maselyahan ang kasunduan. Gamit ang marked money, natanggap ng mga otoridad ang sanggol mula sa seller na kalaunan ay kinilala bilang akusado na si Malabanan at doon mismo na aresto at pagkatapos ay kasama ng ina ng sanggol na si Dizon. Dahil sa mga ebidensyang iprinisenta, napatunayan na ito ay sapat upang mapatunayang ito ay isang krimen ng qualified trafficking. Kaugnay nito ay inirekomenda ng mga taga-usig na walang piyansa para sa qualified trafficking charges, habang 80,000 piso naman ang piyansa para sa child exploitation charges. Ayon naman kay Remulla, ang mga bata ay ang pinakamahalagang kayamanan ng lipunan, kaya't dapat na sila ay protektahan ng batas dahil sila ang pag-asa para sa mas magandang bukas. Mariin pa niyang pahayag, ang kagawaran ay dapat na maging tagapagtanggol ng mga mahihinang sektor, lalo na ng mga inosente na lubhang nangangailangan ng tulong. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Sa kabilang banda, umalma ang Department of Foreign Affairs sa fishing ban na itinakda ng China na sakop ang exclusive economic zone ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Anya, walang karapatan ng China na pagbawalan ng Pilipinas sa sarili nitong teritoryo. Narito ang detalye mula kay Francis Riudique. Nagprotesta ang pamahalaan kontra sa China kaugnay ng fishing ban nito sa South China Sea na nasasakop ang exclusive economic zone ng bansa. Ito ang kinumpirma sa isang pahayag ng Department of Foreign Affairs. Nagsimula umano ang fishing ban na itinakda ng China nitong Mayo at magtatapos sa September 16.
Nilabag umano ng China ang Article 56 ng 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Ito ay dahil hindi nagkaroon ng exception ang China sa fishing ban sa South China Sea kung saan nasasakop na ang teritoryo ng Pilipinas dahil pasok ang ilang area nito sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Masasakop nito ang Baho de Masinloc na itinuturing na traditional fishing ground ng mga Pinoy, gayon din ng iba pang mga bansa. Unilateral lamang umano ang regulasyong ito ng China at hindi umaayon sa napagkasundoan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Chinese President Xi Jinping. Pinatataas lamang umano nito ang tensyon sa West Philippine Sea. Kung ipagpapatuloy umano nito ang fishing ban, ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR, maaari itong maging isang kaso na muling isasampa laban sa China. Dagdag pa ng BFAR, nararapat lamang na ipagpatuloy ng mga Pilipinong mangingisda na pumalaot sa West Philippine Sea dahil sakop naman ito ng Pilipinas. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Nitong ika-26 ng Mayo ay nakiisa ang Armed Forces of the Philippines o AFP sa Embahada ng Estados Unidos at iba pang mga dignitaryo sa paggunita sa araw ng pag-alaala sa Manila American Cemetery and Memorial. Pinangunahan ni AFP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. ang delegasyon ng AFP sa pagbibigay-pugay sa mga namatay na bayani. Ang kaganapang ito ay nagbigay karangalan sa kagitingan at sakripisyo ng mga sundalong Amerikano at Pilipino na sama-samang lumaban noong World War II. Itong mga nagdaang buwan ay magugunitang talamak ang paglaganap ng mga text scam hinggil sa mga dapat na bayaran na bayulasyon sa trapiko o di kaya naman ay mga maling impormasyon patungkol sa mga programa at proyekto ng mga ahensya ng gobyerno. Nitong kamakailan lang, mayroon na namang isang klase ng scam text ang lumalaganap kung saan ito ay naglalaman ng isang QR code na nagsasabing mapapabilis ang pagbabayad ng traffic violation sa pamamagitan ng pag-scan ng link. Bunsod nito, muling nagbabala ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na manatiling maging maingat sa mga ganitong uri ng modus. Maaring tumawag sa MMDA Redemption Center sa numerong nasa inyong screen para kumpirmahin ang detalye ng inyong bayulasyon. Sa iba pang ulat, iginawad ng Civil Service Commission ang program to institutionalize meritocracy and excellence in human resource management Level 2 Award sa Metropolitan Manila Development Authority nitong Lunes. Narito ang detalye. Ginawaran ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ng program to institutionalize meritocracy and excellence in human resource management o Prime HRM Level 2 o Bronze Award ng Civil Service Commission o CSC. Iginawad ng CSC ang award na ito dahil sa pag-abot ng ahensya ng magandang Prime HRM status at HRM system sa larangan ng recruitment, selection and placement, performance management, learning and development, at rewards and recognition. Layunin ng Prime HRM na mabago ang human resource management systems, competencies at practices ng mga ahensya para mas maging epesyente at epektibo ang serbisyo publiko. Sa ilalim ng Bronze Award na ito ay maaari nang mag-aproba ang MMDA ng mga appointment na sasailalim sa post-audit. Mayroon ding exclusive membership sa Community of Learners para sa access sa mga digital learning resources at iba pang developmental opportunities. Kasama rin dito ang pagkakaroon ng discount sa mga training at conference na isasagawa ng CSC at Civil Service Institute. Ang resolusyong ito ay pinirmahan ni CSC Chairperson Attorney Carlo Nograles at ng dalawa pang commissioner ng komisyon. Ang parangal na ito ay malugod naman na tinanggap ng ahensya sa panguna ni MMDA Acting Chair Attorney Romando Don Artes kasama ang ilang mga kawani ng MMDA. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Susunod sa News Force.
PNP-ACG nagbigay paalala ukol sa data leakage. Kalingang Bumbero Hotline inilunsad para maibsan ang tumataas na kaso ng mga suicide. BI inaresto ang isa pang miyembro ng sindikatong grupo na Luffy Gang mula Japan. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Upang tugunan ang lumalalang issue sa suicide ay inilunsad ng Bureau of Fire Protection National Capital Region o BFP-NCR ang isang helpline na pinamagatang Kalingang Bumbero Mental Health Crisis Hotline. Yan ang balitang hatid ni Danisa Lopez. Matagumpay na inilunsad ng Bureau of Fire Protection National Capital Region o BFP-NCR, katuwang ang National Center for Mental Health o NCMH, ang isang helpline na layuning mabawasan ang kaso ng mga suicide attempts sa bansa. Sa pinalawak na serbisyo na ito ng BFP na hindi lamang sa mga insidente ng sunog ang pagresponde, kundi pati na rin sa mental health ng bawat individual, ay hangad nitong magbigay suporta sa mga nakararanas na matinding dagok sa buhay. Ang Kalingang Bumbero Mental Health Crisis Hotline ay binubuo ng 40 mga psychometrician at psychologists na siyang tutugon sa mga tawag na matatanggap magdamag. Sa pagbabahagi ng NCMH, 30% ng mga tawag na natatanggap nito ay mayroong kaugnayan sa pagkitil ng buhay, kung saan nasa 31 rin noong nakaraang taon ang bilang ng mga nailigtas ng BFP Special Rescue Force NCR mula sa suicide. Sa paglunsad naman ng inisyatibong ito ay dinaluhan ito ni na Department of the Interior and Local Government o DILG Secretary Benhur Abalos Jr., NCMH Director of Wellness Center and Crisis Hotline Dr. Bernard Argamosa at iba pang mga opisyal ng BFP. Ang Kalingang Bumbero Helpline ay bukas 24/7 para sa publiko, mangyaring tumawag lamang sa numerong 0962-458-4237. Danisa Lopez, nag-uulat para sa One Media Network. Dahil marami ang nagiging biktima ng pagnanakaw ng personal na impormasyon, ay nagbigay paalala ang Philippine National Police Anti-Cybercrime Group o PNP-ACG ng ilang mga paalala para maiwasan ito. Makibalita kay Danisa Lopez. Nagbigay ng ilang mga paalala ang Philippine National Police Anti-Cybercrime Group o PNP-ACG sa publiko para hindi maging biktima ng data leakage. Ito'y matapos maiulat ang ilang mga kaso ng nanakaw na personal na impormasyon dahil na rin sa pag-usbong ng teknolohiya ngayon, kung kaya't marami-rami rin ang namamantala rito. Nangunguna sa paalala ng PNP-ACG ang regular na pag-update ng software, kabilang na ang Content Management System o CMS, plugins at themes. Pangalawa ay ang paggamit ng mabisang password at two-factor authentication o ang 2FA. Masasabing mabisa ang isang password kung ito ay naglalaman ng halong uppercase at lowercase letters, kung saan may halo rin itong mga numero at espesyal na mga karakter. Ipinaalala rin ng ahensya ang pagtitiyak sa seguridad ng website, kung saan dapat nalagyan ito ng Secure Sockets Layer, Transport Layer Security o SSL TLS certificate. Sumunod naman ang regular na pagbabackup ng magsisilbing personal na kopya ng website na ginagamit. Para naman masubaybayan ang galaw ng HTTP traffic sa pagitan ng aplikasyon at internet, ay pinayo rin ng ahensya ang paglalagay ng Web Application Firewall. Pagbabahagi ng PNP-ACG, dapat na sinusuri ang access logs para mabilis na matukoy kung mayroon bang hindi otorisado ang gumagamit. Sa pagkalat ng iba't ibang uri ng modus o scams ngayong panahon, ay mabilis ding pinapaskil ng ahensya sa opisyal itong Facebook o FB page ang ilang mga cybersecurity tip. Mangyaring tumungo lamang sa pahina ng PNP-ACG para sa mga abiso. Danisa Lopez, nag-uulat para sa One Media Network.
Naaresto ng Bureau of Immigration o BI ang isang miyembro sa sindikato mula Japan o mas kilala bilang Luffy Gang nitong kamakailan sa lungsod ng Makati. Kinilala ang suspect bilang si Nagura Hiroki kung saan siya'y nasasangkot sa kasong telecommunications fraud at umano'y nagpapanggap na miyembro ng pulisya upang makakulimbat ng mga ATM card. Matapos nito, iimbestigahan ng BI ang pahayag ni BIFSU Acting Chief Rendel C. Samantala, kasalukuyan na pinoproseso ang kanyang deportasyon habang namamalagi ito sa Camp Bagong Diwa. Halos 3,000 kaha ng nakulimbat na yosi ang natimbog ng Bureau of Customs sa BOC sa lungsod ng Iligan matapos ang operasyon. Alamin natin ang aksyon sa ulat na hatid ni Jade Buhoy. Natimbog sa lungsod ng Iligan ang 2,879 na kaha ng hindi dokumentadong Fort at Cannon menthol na mga sigarilyo matapos dumaan sa checkpoint ng Bureau of Customs o BOC. Matapos inspeksyonin ang mga nakulimbat na kontrabando, dito na pag-alamang wala itong BIR stamp bilang requirement sa ilalim ng Republic Act No. 10863 o ang Customs Modernization and Tariff Act. Ang naturang halaga ng nasabing kontrabando ay higit sa 2,300,000 piso sa merkado. Matapos ang operasyon, agad namang inisyuhan ang warrant of seizure and detention ang mga ito. Pahayag naman ni BOC Commissioner Bienvenido Rubio, ang checkpoint operation sa mga lungsod ay bahagi ng kanilang layuning masugpo ang paglaganap ng mga kontrabando sa bansa. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Isang malungkot na balita, pumanaw na ang veteranong direktor at tagapaglikha ng comic strip na si Carlo J. Caparas na kilala sa pagbibigay ng buhay sa mga iconic Filipino superheroes at mga karakter sa comics. Ang malungkot na balita ay kinumpirma ng kanyang anak na si Pitch Caparas sa pamamagitan ng isang tula na pinamagatang Sa Bawat Tipa ng Makinilya sa isang Facebook post nito ika-26 ng Mayo. Naging tanyag si Carlo sa paglikha ng mga Pilipino superhero at karakter sa pamamagitan ng kanyang mga comic strip tulad ng Panday, Totoy Bato, Bakekang, Gagambino at Elias Paniki. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita, mga nasawi sa kasagsagan ng bagyo umabot sa 5. Kawalan ng kuryente, patuloy na mararanasan matapos ang bagyong Agho. PBBM nilagdaan ng Eddie Garcia Law na magiging proteksyon ng mga manggagawa sa industriya ng pelikula. DFA naghain ng diplomatikong protesta laban sa China dahil sa fishing ban sa West Philippine Sea. Kalingang Bumbero Hotline inilunsad para maibsan ang tumataas na kaso ng mga suicide. Veteranong direktor na si Carlo Caparas pumanaw na. Patas at pantay na balita. Komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. At yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at updates sa aming Facebook page, facebook.com/OneMediaNetwork. Ako si Princess Castro at ito ang News Force.